Tiningnan ni Ronald ang Bibliyang hawak niya. Matagal na niyang pangarap ang maging isang pari. It's his dream since he was a child. At ngayon nga ay gusto na niyang tuparin yun. Papasok na siya sa isang Christian school para mag-aral at maging isang pari. Anak, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Gusto mo ba talagang maging pari? Tanong ng ama ni Ronald sa kanya. Yes, Dad. Matagal ko na yung pangarap. Seryosong sagot ni Ronald sa ama. Well, wala na kaming magagawa ng mami mo. Kahit na gustong-gusto ko magkaroon ng apo sa'yo. But of course, we're going to support you, anak. Abutin mo ang pangarap mo, Ronald. Salamat, Daddy, Mami. Kung hindi dahil sa suporta nyo, ay baka hindi ako magpupursige sa pagpapari ko. Sorry dahil hindi ko kayo mabibigyan ng apo. Anak, sino ba kami ng iyong ama upang pigilan ka sa iyong gusto? Nandito lang kami para sa'yo. May mga apo na naman kami sa dalawang mong kapatid kaya ayos lang. Nakangiti naman na pahayag ng butihing ina ni Ronald. Maraming salamat, Mami, at sinusuportahan niyo ako. Basta mag-iingat ka roon sa seminaryo, Alagaan mo ng mabuti ang sarili mo. Opo, Mami. I love you. Mahal na mahal ka rin namin ng daddy mo, anak. Niyakap ni Mrs. Alonzo ang kanyang bunsong anak. Inihahanda na ni Ronald ang kanyang mga gamit. Bukas na bukas ay papasok na siya sa St. John Christian Seminary para mag-aral doon. Nang maipasok ang huling gamit niya ay agad na niyang isinara ang kanyang bag. Akmang hihiga na si Ronald sa kama nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niyang si Nathan ang tumatawag sa kanya ay agad niya iyong sinagot. Nathan, tapos mo na bang ihanda ang gamit mo? Tanong ni Ronald sa matalik na kaibigan. Malakas na bumutong hininga si Nathan sa kabilang linya. Pare, kailangan ko ng kausap. Puntahan mo ako rito sa may park. Gulong-gulo na ang utak ko. Wika ni Nathan na halatang mabigat ang problema. Okay, sige. Hintayin mo ako dyan. Huwag kang aalis at lalong wala kang gagawing masama sa sarili mo. Naiintindihan mo ba? Oo, bilisan mo lang please. I'm on my way. Mabilis na tumakbo pababa si Ronald. Kinuha niya ang bike at mabilis na nagbisikleta papunta sa kanyang kaibigan. Pagdating sa park ay nakita nga niya si Nathan. Mabilis niya itong nilapitan. Nathan, ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba? Sunod-sunod na tanong ni Ronald sa kaibigan. Ayoko nang magpari, Ronald. Simpleng sagot nito. Nalaki naman ang mga mata ni Ronald sa narinig. Are you sure about that? Nathan, ano bang nangyayari sa'yo? Bata pa tayo, pangarap na nating maging pari. Bakit nagbagong isip mo ngayon? Because I'm in love. Hindi ko kayang mahiwalay sa babaeng mahal na mahal ko. Nathan, 18 years old pa lang tayo. Hindi pa mamahal yung nararamdaman mo. Ipagpapalit mo ang Diyos dahil sa isang babae. Ronald, hindi mo ko naiintindihan. Mahal ko ang Diyos, pero mahal ko rin si Marife. Marife? Sino yun? Kasintahan ko. Kasintahan? Kailan pa? Ilang buwan na rin. Sorry, Ronald. Mahal ko si God, oo. Pero hindi ko pwedeng iwan ng girlfriend ko. Napahila mo si Ronald sa muka. God, Nathan. Kung mahal mo ang Diyos, ipagpatuloy mo ang pagpasok sa seminaryo. Pasasaan ba't makakalimutan mo rin ng babaeng? No, Ronald. She's pregnant. Mahina ngunit rinig na rinig ni Ronald ang sinabi ng kaibigan. What? You're crazy, Nathan. Ang bata mo pa para maging isang ama. Anong pumasok sa isip mo at ginawa mo ang ganyan? Bukod sa bata ka pa, alam mong bawal ang makipagtalik na hindi pa kasal. I know, pero wala akong magagawa. I love her so much na kapag nawala siya at ang anak namin ay baka ikabaliw ko ng tuluyan. Maiintindihan naman siguro ako ng Diyos, lalo pa't wala naman akong balak pabayaan ng mag-ina ko. Napabugan ng hangin si Ronald. Napahilamos na naman siya sa kanyang muka dahil sa labis na frustration sa kaibigan. Baliw ka na nga pare. Pero at least, pananagutan mo si Marife. Paano na pala pag-aaral mo? Anong sabi na Tita Mia at Tito Kiko? Paano ang girlfriend mo? Magpapakasal na ba kayo? Sunod-sunod na tanong ni Ronald sa kaibigan. My parents are against our relationship. Kaya magtatanan kaming dalawa. Bahala na kung anong plano ko sa studies ko. Ang mahalaga ngayon ay si Marife at ang anak namin.
Anong ibig mo sabihin na magtatanan, Nathan? Sira na ba yung ulo mo? Kasalanan na nga sa Diyos ang pagsisiping yun ng girlfriend mo dahil hindi pa kayo kasal. Tapos dadagdagan mo na naman ng isa pang kasalanan? Are you out of your mind? Hello? Really? Pagtatanan lang ang alam kong paraan para hindi kami paglayuin ni Marife. Hihingi rin ako ng kapatawaran sa Diyos. Tatanggapin ko magiging parusa niya. Huwag lang kami magkalayo ni Marife. Wala na akong magagawa kung ano man ang desisyon mo, Nathan. Sana lang, huwag mong pagsisihan ang gagawin mo. Hindi ko pagsisisihan ang desisyon ko, Ronald. Pero may hihilingin sana akong pabor sa'yo, pare. Napatitig si Ronald sa nagsusumamong mga mata ni Nathan. Anong kahilingan yan, Nathan? Hihiram sana ako ng pera sa'yo. Ngayong gabi kami aalis ni Marife. Konti lang ang perang naipon ko eh. Tingnan mo to. Magtatanan, kulang naman pala ang pera. Sige na pare, inaanak mo naman ang panganay namin eh. Babayaran kita kapag nakahanap na ako ng trabaho. Okay. Bukas na bukas ay ipapadala ko sa Gcash mo pera. Ipapadalangin ko na sana maging maayos ang pagsasama niyo ng babaeng mahal mo. At kung maaari, magpakumbaba ka sa magulang mo at makipag-usap ng maayos kaysa lumayas kayo ni Marife. Susubukan ko. Salamat, Ronald. Alam kong hindi mo ako maiintindihan sa ngayon kasi hindi mo pa naranasan na magmahal. Pero kapag nakita mo ng babae magpapatibok ng puso mo, sigurado akong ipaglalaban mo siya kahit pasikamatayin ng humadlang sa inyong dalawa. Nathan, huwag mo na akong idamay dyan sa pagmamahal na yan. Mahal ko ang Diyos at gusto kong paglingkuran siya. Huwag kang magsalita ng tapos pare. Malay mo, ibang plano ng Diyos para sa'yo. Sandaling natahimik si Ronald sa sinabi ng kaibigan. Ilang sandali pa ay ipinilig niya ang kanyang ulo at nagsalita muli. Hindi mangyayari yun. Sige na, tutungo muna ako sa kapilya. Ipapanalangin ko pag-alis niyo ng iyong nobya. Paalam na ni Ronald kay Nathan. Maraming salamat, Ronald. Pagpalain ka ng Diyos. At saka yung sinabi ko huwag mo kakalimutan na ikaw ang ninong ang magiging anak ko. Tinapik-tapik lang ni Ronald sa balikat ang kaibigan at tumango sa katuluyan na nagpunta sa malapit na kapilya upang manalangin. Umupo si Ronald sa bakanting upuan at iniyuko ang ulo. Medyo madilim na sa kapilya. Tanging mga kandila lang ang nagsisilbing ilaw sa loob. Diyos ko, ipinapanalangin ko ang aking matalik na kaibigan. Nabibigyan mo ng liwanag ang tatahakin niyang landas. Maraming salamat po, Diyos ko. Ilayo niyo rin sana ako sa temptasyon o anumang pagsubok. Sa iyo ako nananalig at gusto ko kayong pagsilbihan hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Amen. Pagkatapos mag-sign of the cross, ay ipinikit ni Ronald ang kanyang mga mata. Pareho pala tayo ng pangarap. Ako rin ay gustong pagsilbihan ng Diyos. Balang araw magiging isa rin akong madre. Ipapanalangin ko rin na matupad din ang iyong pangarap. Malamyos ang boses na wika ng isang babae. Narinig yata ang mahina niyang usal kanina. Biglang lumakas ang pagtahip ng puso ni Ronald. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon niya pagkarinig sa boses ng babae. Nag-angat ng ulo si Ronald at tiningnan ng papalayong babae. Teka lang, anong pangalan mo, miss? Tawagin mo na lang akong Lina. Nice meeting you, mister. Tawagin mo rin ako sa pangalang Ronron. Ikinagagalak din kitang makilala, Lina. Kumaway ang babae habang nakatalikod kay Ronald at tuluyan ng humakbang papalabas ng kapilya. Napatitig na lang si Ronald sa likod ng babae. Diyos ko, patatagin niyo ako at ilayo sa tukso. Amen. Mahinang panalangin ni Ronald sa kanyang sarili. Mula naman ng araw na yon ay hindi na sila nagkaroon pa ng pagkakataon na muling magkita. Samantala, napatitig si Catalina sa kanyang bag. 2 taon na siya sa kumbento. Gusto niyang maging madre kaya pumasok siya sa Carmelite Monastery para ipagpatuloy ang pangarap. Pangarap niya ito noon pa, ang paglingkuran ng Diyos. Ngunit kailangan niya munang lumabas ng kumbento at naaksidente ang kanyang ama. Nagkasakit din ang kanyang ina kaya hindi nito maaasikaso ang amang nakaratay ngayon sa ospital. Iha, magpakatatag ka. Manalig ka sa Diyos. Mahal niya tayo. Kaya kapit lang. Ipapanalangin din namin ng mga magulang mo sa mabilis nilang paggaling. Nakangiting wika ni Sister Maria kay Catalina. Maraming salamat po, Sister. Huwag po kayo mag-alala at babalik ako.
Balang araw ay magiging tagapaglingkod din ako ng Diyos. Nakangiting pahayag ni Catalina kay Sister Maria. Anak, ngayon pa lang ay tagapaglingkod ka na ng Diyos. Sige na, humayo ka na't alagaan ng mga magulang mo. Maraming salamat po. Aalis na po ako. Muling niyakap ni Catalina si Sister Maria bago tuluyang umalis ng kumbento. Pagdating ni Catalina sa bahay ay nakita niya ang kanyang ina na naghahanda ng pagkain. Inay, nandito na po ako. Imporma ni Catalina sa ina. Nagmano siya bilang paggalang. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Mabuti na lang at nakauwi ka na. Kamusta ang biyahe? Nakangiting tanong ni Aling Teria. Maayos lang naman po, Nay. Kayo po, kumusta na? Si Itay, kumusta ang kanyang kalagayan? Maayos-ayos na naman ang Itay mo, anak. Palitan mo si Aaron sa pagbabantay sa kanya mamaya. Sige po. Pero paano po pala ang bayarin natin sa ospital, Nay? Sigurado akong malaking babayaran natin, lalo pat si isang private hospital pala naka-admit si Itay. Huwag ka na mag-alala sa bayarin sa ospital, anak. Ang amo ng Itay mong umako sa lahat. Aksidente naman kasi ang nangyari eh. Mukhang tumatanda na talaga si Itay, Nay. Ano bang nangyarit na aksidente sila? Nakatulog ata ang Itay mo habang nagmamaneho. Umaatake na naman kasing insomnia niya eh. Dapat po talaga hindi na magtrabaho pa si Itay eh. Hindi na niya kaya. Bumuga ng hangin si Aling Teria at tiningnan ng anak. Anak, wala na kasing ibang pwedeng maging trabaho ang Itay mo kundi ang maging isang driver. Paliwanag ni Aling Teria sa anak. Kakausapin ko po ang amo ni Itay. Kung pwede ibang trabaho na lang ang ibigay sa kanya. Bilyonaryo ang amo niya kaya sigurado may maibibigay pa silang ibang posisyon kay Itay. May pinalidad sa boses na wika ni Catalina. Ikaw ang bahala, anak. Mabait naman ang amo niya eh. Baka pagbibigyan ka niyon. Magpahinga ka na muna. Mamaya mo na dalawin ng iyong ama sa ospital. Sige po, inay. Papasok na ako sa aking silid. Pagpasok ni Catalina sa kanyang silid, ay agad siyang napahiga sa kama. Mag-iisip siya ng sasabihin sa amo ng ama upang bigyan ng ibang trabaho ang kanyang Itay. Panginoon ko, dumudulog po ako sa inyo. Naway pakinggan yung aking hiling. Amen. Pagkatapos niyang manalangin ay humiga na si Catalina sa kanyang kama at ipinikit ang mga mata. Sa kabilang banda naman ay kararating lang ni Ronald mula sa St. John Christian Seminary School. Humingi siya ng isang buwang bakasyon para alagaan ng amang naaksidente. Kinabukasan ay agad na nagtungo si Ronald sa private hospital kung saan naka-admit ang kanyang ama. Dad, how are you? Pangungumusta ni Ronald kay Mr. Alonzo. I'm still alive and kicking, son. Ikaw, kumusta ka naman? It's been 2 years, anak. Kung hindi pa ako muntikan mamatay ay hindi mo kami dadalawin ng mami mo. Pagdadrama ni Mr. Alonzo sa anak. Dad, I'm busy. Kailangan ko pong mag-concentrate sa pag-aaral. Malapit ko na rin matupad ang pangarap ko. Ilang taon na lang at tuluyan na ako magiging pari. Oo na. Halika nga at gusto kong yakapin ng bunso ko. Lumapit nga si Ronald sa ama at marahang niyakap. Nagkakwentuhan ng mag-ama nang may kumatok sa labas ng private room ni Mr. Alonzo. Ilang sandali pa ay pumasok na si Catalina. Good morning po, Mr. Alonzo. Mahinang bati ni Catalina sa amo ng kanyang ama. Natigilan si Ronald nang marinig ang malamyos na boses ng babae. Her voice sounds familiar. Saan ko nga ba yung narinig? Tanong ng isipan ni Ronald. Dahan-dahan siyang lumingon sa babaeng nagsalita. Nang matitigan ni Ronald si Catalina, ay parang nag-slow motion ng kanyang mundo. Hindi niya akalain na ang babaeng nagmamayari ng malamyos na boses ay isa palang totoong anghel. Natulala tuloy si Ronald sa gandang taglay ni Catalina. Yes, iha. May kailangan ka ba? Nakangiting tanong ni Mr. Alonzo kay Catalina. Kahit nahihiya, ay dahan-dahan siyang lumapit sa kama ni Mr. Alonzo. May gusto lang po akong ipakiusap sa inyo. Ako po ang anak ni Tony Sarmiento. Anak ka pala ni Tony. Ano ipapakiusap mo, iha? May kailangan pa ba ang iyong ama? Hindi ko akalain na may magandang anak pala si Tony. Wala naman po, sir. Gusto ko lang po kasing pakiusapan kayo na baka pwede niyong bigyan ng ibang trabaho si Itay. Hindi niya na kasi kaya magmaneho ng sasakyan eh.
Kung pwede lang naman po, sir. Habang nagsasalita si Catalina, ay hindi niya mapigilan ang mapakagat sa kanyang labi. Sobrang nahihiya siya at ramdam na ramdam niya rin ang mainit na titig ng binatang katabi ni Mr. Alonzo. Yun lang ba? Don't worry, Iha. Hindi na magiging driver ang iyong ama. Sir, huwag niyo po siyang tanggalan ng trabaho. Kahit anong trabaho pong ibigay niyo sa itay ko, huwag lang po ang pagiging driver. Putol ni Catalina sa sasabihin ni Mr. Alonzo. Mahina namang natawa ang Ginoo sa pakiusap ni Catalina. Iha, relax. Magiging personal assistant ko na lang ang itay mo. Kahit nasan ako'y kasakasama ko si Tony. Kaya huwag ka nang mag-alala. Thank you so much po, sir. Tatanawin ko po itong utang na loob. Wala yun. Matagal na nagtatrabaho si Tony sa akin. At isa pa, maaasahan ko siya sa lahat ng bagay at tapat siyang kaibigan. So you don't have to worry anymore, okay? Maraming salamat po talaga. No problem. Anyway, ito nga pala ang anak ko, si Ronald. Ronald, meet Catalina, ang anak ni Tony. Nakangiting pakilala ni Mr. Alonzo sa dalawa. Hi. Nahihiyang bati ni Catalina kay Ronald. Hi, nice to meet you. Bati naman ni Ronald sa dalaga. Siya nga pala, Iha. Itong anak ko na to ay malapit na maging pari. Nakakatawa, di ba? Opo. Ako nga rin po magiging isang madre na. Really? It's good to hear, Iha. Napahawak si Catalina sa kanyang tiyan nang tumunog yun. Wala pa siyang kain dahil mas inuna niya ang puntahan si Mr. Alonzo. Napansin naman ni Ronald ang paghawak ni Catalina sa tiyan niya. Aalis na po ako, sir. Dad, ihahatid ko na si Catalina sa ibaba. Mag-aalmusal din kasi ako Puto ni Ronald sa sasabihin ni Catalina. O sige, iho. Magpapahinga na rin muna ako. Mag-iingat kayo. At saka, Iha, pakikamusta mo ko sa itay mo. Bili ni Mr. Alonzo kay Catalina. Sige po, sir. Mauna na po ako. Tumalikod na si Catalina. Ngunit nagulat siya nang hawakan siya ni Ronald sa siko. Sir, ang kamay niyo po. Nauutal na pahayag ni Catalina sa binata. Kumain muna tayo. Alam kong gutom ka na. Let's go. Baliwalang wika ni Ronald sa dalaga. Yung kamay niyo po. Inaalalayan lang kita. Baka mamaya niyan matumba ka na lang bigla dahil sa gutom mo. Cargo de konsensya ko pa. Itinikom na lang ni Catalina ang kanyang bibig. Sa malapit na restaurant siya dinala ni Ronald. Sir, mukhang nakakahiya pong kumain dyan. At isa pa, wala akong pera pambayad sa isang mamahaling restaurant. It's on me. Let's go inside. Inalalayang muli ni Ronald ang braso ni Catalina papasok sa restaurant. Habang kumakain ay panay ang titig ni Ronald sa dalaga. Naiilang tuloy si Catalina sa mga titig ng binata sa kanya. May dumi ba ako sa muka? Hindi napigilan ni Catalina na tanungin si Ronald. I'm sorry kung naiilang ka. Can I ask you something? Tanong ni Ronald. Ano yun? Nagkita na ba tayo dati? Ha? Ngayon lang kita nakita Talaga? Your voice seems familiar kasi. At kapareho rin ang nararamdaman ko nang marinig ko ang malamis na boses ng babaeng yun. Mahina na ang huling sinabi ni Ronald. Baka kaboses ko lang yun. Imposible. Ha? Wala. Sige na, kumain ka na. Sa susunod, huwag kang umalis ng bahay na walang laman ng tiyan. Baka magkasakit ka o kaya himatayin ka sa daan. Oo, salamat. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik na rin kaagad sila sa ospital. Simula nang makita ni Ronald si Catalina, hindi na mawala sa isipan niya ang dalaga. Pero sa pagdaan ng panahon ay hindi maintindihan ni Ronald kung bakit palagi na lamang sumasagi sa isip niya ang dalaga. Hindi na nito pinatahimik ang isip at puso niya. Pilit niyang kinakalimutan ang dalaga, pero parang lalo lamang itong sumisiksik sa isip niya. God help me. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit hindi mawala-wala sa isipan ko si Catalina? Am I crazy na ba? Ang tagal mo na itong pinapapasan sa akin pero hanggang ngayon hindi ko pa rin siya makalimutan. Nasabi ni Ronald sa kanyang sarili. Hey bro, anong nangyayari sa'yo? Bakit nakatulala ka dyan? May nangyari ba?
Tanong ni Eliseo kay Ronald. Naging kaibigan niya ito simula nang pumasok siya sa seminaryo. Wala bro, may iniisip lang ako. Umiiling na sagot ni Ronald kay Eliseo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Babae ba? Babae? Hindi Wala akong panahon sa babae. Alam mo, kapag ganyang natutulala ka, ang kadalasang iniisip ng lalaki niyan ay babae. Huwag ako, Ronald. Dumaan na rin ako sa ganyan. Na-inlove ka na rin? Nalalaki ang mga mata ang tanong ni Ronald sa kaibigan. Malakas na tumawa si Eliseo. Kumunot naman ang noo ni Ronald. Nahuhuli nga talaga ang isda sa kanyang bibig. So ibig sabihin, in love ka nga. Who's that unlucky girl, ha? Pilyong tanong ni Eliseo kay Ronald. Ano bang sinasabi mo? Hindi ako in love at wala akong gustong babae. Nahuli ka na nga, magde-deny ka pa. Pero sige, kung in denial ka pa sa nararamdaman mo, bahala ka. Pero ito sinasabi ko sa'yo mahirap labanan kapag puso na ang tumibok. Nakakabaliw yan bro. Kung kaya mong iwasan ang nararamdaman mo, iwasan mo na hanggat maaga pa. Bakit naman? Masama ba? Masamang masama bro. Kailangan mong mamili. Ang paglingkuran ng Diyos o ang sundin ang tinitibok ng puso mo. Napatulala si Ronald sa sinabi ng kaibigan. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Muling bumalik sa alaala niya ang malaanghel na mukha ni Catalina. Bigla na namang tumibok ng malakas ang kanyang puso. Ilang taon na nga ba siyang tila nangungulila sa dalaga? 2 taon na, pero hindi pa rin niya ito makalimutan. Panginoon ko, patnubayan niyo po nawa ako. Amen. Panalangin ni Ronald. Sa kabilang banda naman ay hindi rin mawala-wala sa isipan ni Catalina si Ronald. Hindi niya alam kung bakit pilit na sumisiksik sa utak niya ang binata mula nang makita niya ang binata. 2 taon na rin niyang pilit tinatakasan ang hindi dapat na pakiramdam sa binata. Catalina, gumising ka sa katotohanan. Bawal kang umibig sa isang lalaki. Pangarap mong maging madre, kaya sana patinuin mo ang puso mo. Isa pa ay pareho kayo ni Ronald na may pangako sa Diyos, kaya kalimutan mo na siya. Kastigo ni Catalina sa kanyang sarili. Anak, hindi naman masama ang magmahal. Ngunit pakaisipan mo muna ang magiging desisyon mo. Napalingon si Catalina nang marinig ang boses ni Sister Maria. Sister, kayo po pala. Pasensya na't narinig mo pa yun. Mahinang natawa si Sister Maria sa sinabi ni Catalina. Ano ka ba? Ayos lang. Alam mo, Catalina, hindi naman masama ang magmahal. Ang mahalaga ay sundin mo ang magpapasaya sa'yo. Hindi kasalanan ng magmahal, tandaan mo yan. Pero gusto ko pong paglingkuran ng Diyos, Sister. Anak, maraming paraan para paglingkuran ng Diyos. Hindi lang madre ang naglilingkod sa ating Panginoon. Pangarap ko pong maging kagaya niyo, Sister Maria. Ipanalangin niyo po na ilayo ako ng Diyos sa mga taong makakasira sa pangarap ko. Hinawakan ni Sister Maria ang kamay ni Catalina. Sa susunod na buwan ay magbabakasyon na kayo. 1 taon din kayong mananatili sa labas ng kumbento. Nasa inyo na yon kung babalik ba kayo upang tuparin ang inyong pangarap o may naghihintay na sa inyo sa labas ng kumbento. Hindi natin alam ang magiging kapalaran natin, Catalina. Mahinahong wika ni Sister Maria kay Catalina at saka siya niyakap. Maraming salamat po, Sister Maria. Ang laki po nang naitulong niyo sa akin. Wala yun, Iha. Sige na, magpahinga ka na. Kung naguguluhan ka man at gusto mo ng kausap, pwede mo akong katukin sa aking silid anumang oras. Nakangiting bili ni Sister Maria sa dalaga. Opo, lagi ko po yan tatandaan. Kaya ng gabing yon ay nakatulog na mahimbing si Catalina. Samantala, dumating na ang araw na makalabas ng seminaryo si Ronald kasama si Eliseo. Yuhu! Sa wakas nakalabas na rin tayo. 1 taon din ang magiging bakasyon natin. Ikaw bro, anong gagawin mo sa bakasyon natin? Tanong ni Eliseo kay Ronald. Wala, sa bahay lang ako at mag-aaral. Sagot ni Ronald. Ayaw mong mag-barman lang? Maghanap ng chicks? Magsayang muna tayo bago ulit bumalik sa seminaryo. Alam mo ikaw, puro makasalanan yung mga sinasabi mo. Mag-aral ka na lang kaya, gumaya ka sa akin. Gumaya sa'yo? No way.
Natutulala ka nga lang bigla eh. Kahit ipusta ko pang pagkalalaki ko, babae ang nasa isipan mo kapag natutulala ka. Guni-guni mo lang yun. Tayo na nga't baka mahuli tayo ng sakay sa bus. Nauna na naglakad si Ronald papunta sa sakayan ng bus. Pangiti-ngiti namang sumunod si Eliseo sa kanya. Hindi na siya nagpasundo sa driver nila. Mas gusto niyang mag-commute pa uwi kasama ang mga kaibigan sa seminaryo na nakatakda ding magbakasyon sa isang taon para tukuyin sa mga sarili kung talaga bang tutuloy sila sa pagpapari o hindi. Pagdating naman sa mansyon nila ay wala namang ginawa si Ronald kundi ang magkulong sa silid. Minsan lang siya lumalabas ng bahay kapag kakain sila ng mga magulang nila sa labas. O di kaya ay kapag nagpapasama ang mga ito na mag-mall. Mabilis lumipas sa mga buwan. Hindi na namalayan ni Ronald na 3 buwan na rin siyang nakabakasyon. Sa 3 buwan na yon ay paulit-ulit lang ang routine niya. Sumama sa magulang kapag kailangan, mag-aral at magbasa ng Biblia. Katulad ngayon, nasa silid siya at nagbabasa na naman. Nag-angat siya ng paningin nang may kumatok sa labas ng kanyang silid. "Pasok!" Sigaw ni Ronald mula sa loob. Pumasok naman ang ina ni Ronald na si Mrs. Alonzo. "Anak, 3 buwan ka nang nandito. Puro pagbabasa ang inaatupag mo. Lumabas ka nga minsan. Magtatago ka na lang ba palagi dito sa kwarto mo?" Wika ni Mrs. Alonzo sa anak. "Ma'am, mas gusto ko rito sa loob ng aking silid. Saka lumalabas naman ako minsan ah." "O siya, mukha namang hindi kita mapipilit. Ngayong gabi nga pala may bisita tayo. Ayusin mo yung sarili mo at bumaba ka mamaya. Maliwanag ba?" "Ma'am naman, busy po ako. Pwede naman kumain kayo nang hindi ako kasama." "Kung ayaw mong magalit ako sa'yo, susundin mo ang gusto ko. Kaibigan niyo ng daddy mo. Kahit sumabay ka lang sa amin maghapunan. Alam nilang may anak kami. Alangan namang hindi ka namin ipakilala." Istriktong bili ni Mrs. Alonzo sa anak. Malalim namang napabuntong hininga si Ronald. "Fine, bababa po ako mamaya." Napipilitang sagot ni Ronald. "Mabuti naman kung ganon. Sige na't maghahanda na ako sa ibaba. Ayusin mo ang damit mo mamaya ha?" "Opo, mami." Pagkalabas ng ina ni Ronald ay agad siyang tumayo at hinilot ang sentido. Wala siyang balak na mag-ayos mamaya ng sarili. Kinagabihan ay dumating na nga ang mga bisita ng mga magulang ni Ronald. "Ayos na naman tong white t-shirts ko at taas ng shirt kong suot. Bahala na nga, naligo naman ako." Sabi ni Ronald sa sarili at bumaba na ng hagdan upang magtungo sa dining room. Sumilip muna si Ronald sa hapag. Ngunit nang makita ang mga panauhin, ay halos lumuwa ang mga mata niya nang makita sa Catalina na nakaupo kaharap ng kanyang ina. Oh my goodness, siya na naman. Mahinang bulalas ni Ronald sa sarili. Muli na naman niyang naramdaman ang kakaibang kalabog ng kanyang puso. Agad na tumalikod si Ronald at patakbong umakyat ng hagdan. Muntikan pa siyang mahulog dahil sa kakamadali. Maayos na ang itsura niya, pero nagpalit pa siya ng damit at nagpabango. Nagpalit siya ng gray polo shirts na tinernohan niya ng maong na pantalon. Ayos na naman siguro ang itsura ko. Gwapo na naman ako at makisig pa. Teka lang, nakapagdagdag nga ng pabango? Kinuha niya ang mamahalin niyang pabango at nagwisik. Nang makitang maayos na ang itsura, ay sandali siyang natigilan. Narealize niya kung anong ginagawa niya. Bakit ba ligaga ako mag-ayos? I'm not allowed to fall in love. Kausap niya sa sarili. Loko, pwedeng-pwede ka pang ma-in-love. Ayaw mo lang talagang tanggapin sa sarili mo na gusto mo si Catalina noon pa. Sigaw ng isip ni Ronald. Mukhang sinumpa yata ako ni Nathan. Walang yang lalakong yun. Umanda ka sa akin kapag nagkita tayo ulit. Muling pinasadahan ni Ronald ang tingin ng kanyang sarili. Nang makita maayos na yon ay saka pa lang siya bumaba. Pagpasok niya sa dining room, ay nandoon na rin ang kanyang mga kapatid na isang abogado at isang doktor. Mukhang wala talagang magmamana ng kumpanya ng kanilang ama. Lahat sila ay may kanya-kanyang hilig at gusto sa buhay. Hindi rin naman sila pinipilit ng kanilang ama na pamahalaan ang business nila. Ronald anak, nariyan ka na pala. Maupo ka na dito. Tabi na kayo ni Catalina. Hindi ba't kilala mo na siya? Wika ng Mr. Alonzo sa anak. Yes, Dad. Hi, Catalina. It's been 2 years na pala simula nung una tayo magkakilala. Bati ni Ronald sa dalaga. Hi, kamusta ka na? Pangungumusta naman ni Catalina kay Ronald. I'm fine, thank you.
I hope na hindi mo pinapabayaan ang sarili mo, lalo na ang pagkain mo. Oo naman. Salamat sa paalala mo. Wala yun. Kumain ka na. Dapat marami ang kinakain mo. Wika ni Ronald sa dalaga, sabay nilagyan ng kanin ang plato nito. Hindi niya alam kung bakit niya pinagsisilbihan si Catalina habang kumakain. Dahil sa sobrang hiya ay namumula na ang mukha ni Catalina. Hindi nito akalain na napakamaasikaso pala ni Ronald. Tama na yan. Ikaw muna ang kumain. Saway na ni Catalina kay Ronald nang walang tigil kakalagay ng ulam sa plato niya. Ayos lang ako. Sige na, kumain ka pa. Parang walang pakialam si Ronald sa kanyang paligid. Hindi nila alam na nakatutok na pala sa kanilang dalawa ang atensyon ng mga kasamahan nila sa hapag. Dahil mukhang may sariling mundo si Ronald sa pag-aasikaso kay Catalina, ay nag-iba na lang ng usapan ng kanilang mga magulang at mga kapatid ni Ronald. Pagkatapos kumain ay nagyaya si Mrs. Alonzo na sa entertainment room muna sila upang manood ng movies at makipag-relax na rin. Samantala, iba naman ang plano ni Ronald. Hi Catalina, pwede bang samahan mo ako maglakad-lakad sa may garden at pool area? Nakangiting yaya ni Ronald kay Catalina. Ayaw mo bang manood ng movie kasama mga magulang natin? Nagtatakang tanong ni Catalina kay Ronald. Alam mo, mababagot ka lang naman dun eh. Sumama ka na lang sa akin at magkukwentuhan tayo. Matagal na rin akong walang kakwentuhan. Sandaling natigilan si Catalina. 2 taon na rin ang nakakalipas nang huli silang magkita ni Ronald. At tuwing gabi ay napapanaginipan nito ang binata. Sige ba? Tayo na sa may pool. Nakangiting pagsang-ayon ni Catalina sa paanyaya ni Ronald. Malapad na napangiti si Ronald. Hindi niya alam pero muli na namang lumalakas ang pagtibok ng puso niya para sa dalagang parang isang anghel sa paningin niya. Wala sa sariling hinawakan ni Ronald ang kamay ni Catalina. Napahinto sa paghakbang ang dalaga. Tumikim ito at tiningnan ng binata. Kamay ko? Nauutal na wika ni Catalina. May boyfriend ka na ba at bawal kang hawakan sa kamay? Hindi tumitinging tanong ni Ronald kay Catalina. Wala naman akong boyfriend. Kaya lang kasi naiilang ako. Relax, hindi naman ako nangangain ng tao eh. Gusto ko lang talagang mas makilala ka pa ng lubusan. Aha? Bakit mo naman ako gusto makilala ng lubusan? Nagagandahan kasi ako sa'yo eh. Nahila ni Catalina ang kamay na hawak ni Ronald. Hindi ako interesado sa pakikipagrelasyon, Ronald, kung yan na gusto mong mangyari. Bakit naman? Single ako at ganun ko rin naman. Tumigil sa paghakbang si Catalina at tiningnan sa mga mata si Ronald. Hindi pa rin pwede. Papasok na ako sa kumbento sa susunod na taon. Magmamadre na ako. Saka di ba magpapari ka, sabi ng daddy mo? Pahayag ni Catalina. Nakita nito kung paanong dumaan ang sakit sa mga mata ni Ronald. Yan na ba talaga ang gusto mo? Baka naman pwede pang magbagong yung isipan. Pangarap kong maging isang madre. Wala akong balak na magkaroon ng pamilya. Ganon din ako. Pangarap ko rin maging pari. Pero simula nang makita kita, hindi ko alam kung bakit biglang nagulubo ang sistema ko. Iniba mong paniniwala at pangarap ko, Catalina. Napatanga si Catalina sa sinabi ng binata. Malalim itong napabuntong hininga. Baka nabibigla ka lang. Pag-isipan mo mabuti ang desisyon mo, Ronald. Sigurado ako sa nararamdaman ko para sa'yo, Catalina. Mula nang magkakilala tayo, hindi ka na naalis sa isipan ko. Sa loob ng 2 taon, pinpilit ko ang isip at puso kong kalimutan ka. Dahil nga may pangarap din ako maglingkod sa Diyos. Wala rin akong balak na hanapin ka dahil sinabi ko sa sarili ko na kaya kong panindigan ng pangarap ko. Pero muli na naman tayong nagkita ngayon. Kaya ito ako. Para na namang timang na nalihis ang paninindigan na magpapari ako. Pero biglang nabura ang pangarap na yun. Ikaw na yata ang pangarap ko ngayon, Catalina. Nababaliw ka na, Ronald. Isang beses lang tayong nakita. 2 taon nga natin hindi nakitang isa't isa, di ba? Paano mo nasasabing may nararamdaman ka kaagad sa akin para ipagpalit mong pangarap mo sa akin? Napahila mo si Ronald sa kanyang muka dahil sa sobrang frustration. Basta yun ang sinasabi ng puso ko kahit pa anong iwas ko na mahalin ka. Mahal na nga siguro kita, Catalina. Huwag mo akong bulahin. Seminarista ka pero mabubola ka. Hindi ako namubola, Catalina. Totoong sinasabi ko. Kung ayaw mong maniwala, sige,
Ipapakita ko sa'yo na gusto kita. Sinasabi ko na sa'yo ngayon din na handa akong bitawan ng pangarap ko para sa'yo. Walang patutunguhan na pag-uusap natin to, Ronald. Pag-isipan mo mabuti ang gusto mo. Matapos yung sabihin ni Catalina, ay agad na nitong tinalikuran ng binata. Isa lang ang gusto ko, Catalina. At yun ay ikaw. Determinadong pahayag ni Ronald. Kinuyom ni Catalina ang kamao at humakbang napapalayo sa binatang sisira ng tahimik nitong mundo. Nakapagdesisyon na si Ronald. Gusto na niya si Catalina at handa na siyang gawin ng lahat mapasa kanya lang ang dalaga. Kinabukasan ay tinungo kaagad ni Ronald ang St. John Christian Seminary School para makipag-usap sa namamahala roong pari. Father Elias, pwede ko po ba kayong makausap? Tanong ni Ronald kay Father Elias, ang siyang head ng seminarian school. Anong may paglilingkod ko sa iyo, iho? Maupo ka. Umupo naman si Ronald sa receiving chair na naroon sa opisina ni Father. Father, sa tingin ko po ay hindi ako nakatakda upang maging isang pari. Patawarin niyo po ako, Father. Anong ibig mo sabihin, iho? Tumibok po bigla ang puso ko para sa isang babae. At sa tingin ko ay mahal ko na siya. Ang totoo po, I'm battling these feelings for 2 years now. Akala ko kaya kong pigilan, pero bigla ko ulit siyang nakita, Father. At dun ko napatunayan na gusto ko siya. At mahal ko na nga siguro siya, Father. Sandaling natahimik si Father Elias. Ilang sandali pa hinawakan ni Father Elias ang kamay ni Ronald. Ronald, iho, this is my advice for you. Go in peace to be a good Christian and not a bad priest. Napatitig si Ronald kay Father Elias at tumulo ang kanyang luha. Kuhang-kuha niya ang ibig sabihin ni Father. Maraming salamat po, Father Elias. Huwag po kayong mag-alala at magiging isa akong mabuting tagapaglingkod ng Diyos sa ibang paraan. Isang tapik lang sa balikat ang ibinigay ni Father Elias kay Ronald. Masayang umuwi si Ronald. Sa wakas ay may basbas na siya mula kay Father Elias. Matagal na niyang gustong idulog kay Father ang kakaiba niyang nararamdaman. Pero ngayon lamang siya naglakas loob dahil sigurado na talaga siya na si Catalina ang pinipili niya. Alam niyang maiintindihan siya ng Diyos sa desisyon niya. Ilang araw na rin ang nakalipas simula nung gabing magtapat si Ronald kay Catalina. Inaamin ni Catalina na may kakaiba siyang nararamdaman para sa binata. Ngunit mahal niya ang Diyos higit kanino man, at ayaw niyang sirain ang pangako niyang magmamadre. Pero sa muli nilang pagkikita ni Ronald, ginululalo ng lalaki ang isip niya, pati puso niya. Kinukumbinsi niya ang sarili na hindi niya gusto si Ronald, pero palagi naman itong sumisiksik sa isip niya. Maging ang hawak ni Ronald sa kamay niya noong nakaraan ay tila ba nararamdaman pa rin ng dalaga. Masisiraan na yata ako ng bait. Patiling wika ni Catalina habang nasa ilalim ng kumot. Napabangon si Catalina nang makarinig ng katok sa labas ng kanyang silid. Catalina, anak! Bumangon ka na riyan at may bisita ka! Sigaw ni Aling Terya sa labas ng silid niya. Opo, babangon na po. Pasigaw rin na sagot ni Catalina sa ina. Sige, bilisan mo at kanina pa naghihintay ang bisita mo rito. Nakakahiya sa kanya. Sino naman kaya bibisita sa akin na ganitong kaaga? Naitanong ni Catalina sa sarili. Mabilis na bumangon si Catalina at nag-ayos ng sarili. Isang puting t-shirt na pinaresan niya ng palda na hanggang tuhod ang haba. Sinuklay niya ang kanyang mahabang buhok at itinali yun. Nag-toothbrush siya at naghilamos ng muka bago tuluyang lumabas ng kanyang silid. Nay, sino nga palang bisita natin? Hindi na natapos pa ni Catalina ang kanyang tanong dahil agad sumulpot sa kanyang harapan si Ronald. Good morning. Flowers for you. Nakangiting bati ni Ronald kay Catalina, habang ang dalaga ay laglag ang pangang nakatingin sa binatang nag-aabot sa kanya ng bulaklak. Catalina, anak, kinakausap pa ni Sir Ronald. Nakatulala ka na dyan. Maiwan ko muna kayo at maghahanda ako ng almusal para sa inyo. Iho, maupo ka muna roon sa sala. Wika ni Aling Terya. Anong ginagawa mo rito, Ronald? Nagtatakang tanong ni Catalina. Humakbang sila papunta sa sala. Ganyan bang pagbati mo sa akin ng good morning? Pasensya ka na. Ano ba Malakas na napasinghap si Catalina nang hapitin siya sa bewang ni Ronald. Bumilis bigla ang pagtibok ng kanyang puso. Ronald, anong ginagawa mo? Nauutal na tanong ni Catalina sa binata.
Matamis nang ngumiti si Ronald sa kanya. Inaalalayan ka lang at mukhang himatayin ka na. Feel yung wika nito. Dahil sa sinabi ni Ronald ay biglang kumawala si Catalina sa paghapit sa kanya ng binatang pangahas. Pwede ba? Umayos ka nga. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. At akala mo ba nakikipagbiruan ako sa'yo, Catalina? I'm damn serious about my feelings for you. Kaya ako naririto ngayon na tumaakit ng ligaw. Mag-usap tayo sa pribadong lugar. Huwag dito. It's fine with me. Saan mo gustong mag-usap tayo? Hotel? Sa kondo ko? Name the place, sasama ako sa'yo. Hotel at kondo mo talaga, ha? Asa ka? Nakaingos na pahayag ni Catalina na may kasama pang irap sa lalaki. Umupo na siya sa sofa. Cute na cute naman sa kanya si Ronald. Para itong timang na nakangiti lamang habang nakatitig sa dalaga. Nagsuggest lang naman ako. Ikaw pa rin naman ang masusunod eh. Sabi ni Ronald at umupo na rin kaharap si Catalina. Anak, yayain mo na nga si Ronald mag-almusal. Nakahanda na ang hapag. Tawag ni Aling Terya kay Catalina maya-maya. Opo, inay. Tiningnan niya si Ronald at pinalakihan ng mga mata. Tayo na, kumain na muna tayo. Wow, this is great. First time kitang makakasamang kumain ng almusal. Ngayon pa lang nangangarap na ako na sa araw-araw na gagawin ng Diyos. Ikaw ang makakasama ko sa hapag habang kumakain ng almusal. Nakangiting wika ni Ronald. Asa ka pa? Pagkatapos mag-almusal ng dalawa ay nagyaya na nga si Ronald na mag-usap silang dalawa ni Catalina. Saan mo gustong mag-usap tayo, Catalina? Tanong ni Ronald habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan. Dumaan muna tayo sa kapilya. Gusto ko munang magsimba. Okay lang ba? Okay, sige. You're the boss. Napailing na lang si Catalina sa sinabi ni Ronald. Pagkatapos magsimba ng dalawa ay nagtungo sila sa isang park. Wala pang kasinong tao doon dahil maaga pa. Dito tayo mag-uusap, my loves. Akala ko ba private place? Public place naman to ah. Kakamot-kamot sa ulong tanong ni Ronald kay Catalina. Wala naman masyadong tao rito. At saka maganda ang view rito sa park, nakaka-relax. Tapos malamig din ang simoy ng hangin. Kung sa bagay, pwede na natin itong tawaging first date, di ba? First date ka dyan? Hayaan mo na lang akong isipin na first date natin to, my loves. Sandaling natahimik ang dalawa. Hindi talaga akalain ni Ronald na magiging ganito siya kapursigido para mapasagot si Catalina. Mukhang nasumpa nga talaga siya ni Nathan at tinamaan pa ng pana ni Cupido. Bata pa lamang siya ay wala na siyang inisip kundi ang maging pari. Mas lalo pa siyang naging desidido sa pangarap noong maging sakristan siya at pumasok sa seminaryo. Pero nang dumating sa buhay niya si Catalina, nagbago ang lahat ng gusto at plano niya sa buhay. Malalim na napabuntong hininga si Catalina at tiningnan si Ronald. Ronald, pangarap kong maging isang madre, alam mo yan, at wala akong balak na makipagrelasyon. Sa iba mo na lang ibaling ang iyong atensyon. Catalina, alam mo rin na pangarap ko rin ang paglingkuran ng Diyos. Pero hindi naman masama kung iibig ka, hindi ba? Walang masama kung ikaw ang pipiliin ko. Paglilingkuran ko pa rin naman ng Diyos eh. Maraming paraan para mapaglingkuran ko. Natin siya. Alam ko, ngunit wala akong nararamdaman para sa'yo, Ronald. I don't care. Ipapakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Mamahalin mo rin ako katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Just give me a chance, Catalina. Sunod-sunod na umili si Catalina. Hindi mo ako naiintindihan eh. Kung ikaw kaya mong talikuran ng pangarap mo, pues ako hindi. Sana lubayan mo na ako. Ito na ang huling pagkikita natin, Ronald. Kung talagang may nararamdaman ka sa akin, dapat respetuhin mo ang desisyon ko. Wika ni Catalina at saka tumayo. Ang gusto mo bang mangyari ay sukuan kita? Hindi ako mababaw na tao para sumuko ng hindi lumalaban, Catalina. Ronald, ano ba? Hayaan mo na ako. Bakit ba ang kulit mo? I'm sorry, Catalina. I respect you. Pero mas gugustuhin ko pang lumaban kaysa isuko ka. Ngayon pa lang ihanda mo ng sarili mo. Paiibigin kita. Hindi ako marunong manligaw pero gagawin ko lahat makuha lang ang puso mo. Nagtitigan sila. Napabugan na lang si Catalina ng malalim na hininga at naunang sumuko. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ang tigas ng ulo mo. Diyan ka na nga. Naiinis na sabi ni Catalina sabay tinalikuran ng binata. Teka, saan ka pupunta, Catalina?
Uuwi na. Ihahatid na kita. Pinagpaalam kita sa mga magulang mo kaya dapat lamang na ihatid kita sa inyo. Hindi na kailangan. Kaya ko mag-commute. Agad pumara ng jeep ang dalaga. Pinagmasdan na lamang ito ni Ronald hanggang makaalis ang jeep. Hindi kita susukuan, Catalina. Pangako ni Ronald sa kanyang sarili. Katulad nga ng sinabi ni Ronald ay niligawan niya si Catalina. Halos araw-araw siya pumupunta sa bahay ni na Catalina. Ilang buwan na siyang naniligaw at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sumusuko. Araw-araw din siya binabasted ni Catalina pero hindi niya yun iniinda. Bagkus ay lalo pa siyang nagpupursige sa panliligaw. Catalina, nandyan sa labas si Ronald. Aalis na kami ng iyong itay at baka bukas na kami makauwi. Asikasuhin mo ng bisita mo sa sala. Bili ni Aling Terya kay Catalina. Opo, inay. Lalabas na po ako. Tugon ni Catalina sa ina. Nang makaalis sa mga magulang ay saka pa nilabas ni Catalina si Ronald. Ronald, sinabi ko na sa iyo hindi kita mahadib. Hindi na natapos pa ni Catalina ang kanyang sasabihin nang sunggaban siya ng halik ni Ronald sa labi. Nagulat siya sa mapangahas na pag-angkin ni Ronald sa labi niya. Para siyang natuod sa kinatatayuan. Hinawakan ni Ronald ang kanyang baywang at idiniin ang katawan ni Catalina dito. Sandaling inilayo ni Ronald ang labi sa labi ni Catalina. Open your lips for me, baby. Hinihingal na wika ni Ronald sa dalaga. Para namang nagising si Catalina. What? No way! Hindi na natapos pa ni Catalina ang kanyang sasabihin dahil muling sinunggaban ni Ronald ang kanyang labi. Naging mas marahas at mapaghanap na ang labi ni Ronald. Lalo namang pinagdikit ni Catalina ang kanyang mga labi. Ngunit nakakalason at nakakalasing ang halik ni Ronald. Unti-unti nang nagigiba ang iniharang niyang pader sa pagitan nilang dalawa ng binata. Unti-unti rin niyang ibinuka ang mga labi, na tila ba iniimbitahan ng binata. Parang nalalasing na rin si Catalina sa halik na pinapalasap sa kanya ni Ronald. Kaya kalaunan ay nagpatangay na lang siya dito. Hingal na hingal silang dalawa nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Just give me a chance, Catalina. Ramdam ko may nararamdaman ka na rin sa akin. Please, magbigyan mo na ako. Nagmamakaawang wika ni Ronald sa dalaga. Pinakiramdaman ni Catalina ang kanyang sarili. Kahit ilang beses niya pang ipagkaila ang nararamdaman niya para kay Ronald, ay hindi niya magawa. Parati pa ring sumasagi sa kanyang isipan ang gwapong mukha nito. Nangihina ang tuhod na umupo si Catalina sa upuang gawa sa kawayan. Wala siyang karapatang magalit kay Ronald dahil magiging impokrita lang siya kapag sinabi niyang hindi niya nagustuhan ng halik na pinagsaluhan nila ni Ronald. Sige, pagbibigyan kita sa gusto mo, Ronald. Pero may kondisyon ako. Pahayag ni Catalina sa binata. Mabilis pa sa 4:00 ang umupo si Ronald kaharap si Catalina. Anong kondisyon naman yan? Gagawin ko lahat para lang mahalin mo ako, Catalina. Hindi ko sinabi na mamahalin kita. Doon na rin yun patungo. At isa pa, pwede naman siguro akong mangarap, hindi ba? Oo na, mangarap ka kung gusto mo. Anyway, madali lang naman ang ipapagawa ko sa iyo eh. Kompletuhin mo lang ang simbang gabi mo. At sa Christmas Eve ay sasabihin ko na magiging sagot ko sa tanong mo. Ano sa tingin mo? Madali lang pala eh. Pero, pwede bang sabay tayo magsimbang gabi, my loves? Pag-iisipan ko pa. Please, kahit sa simbahan sa barangay nyo tayo magsimbang gabi, papayag ako. Makasama lang kita, masaya na ako. Muli na namang nagrigodo ng puso ni Catalina. Salita pa lang ni Ronald ay nagbibigay na sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Isang masarap na pakiramdam. Fine, kung mapilit ka, ay di bahala ka. Yes! Thank you, Catalina. Huwag kang mag-alala at ipapakita kong sincero ako sa'yo at wagas ang pagmamahal ko para sa'yo. Wag puro salita, Ronald. Gawin na lang kasi. Biro ni Catalina sa binata. Dahil sa sobrang kasiyahan ay wala sa sariling niyakap ni Ronald ang dalaga. Napapangiti na lamang si Catalina. Dahil sa totoo lang ay naging kasiyahan na niya si Ronald. Unti-unti na siyang nasasanay na palagi itong kasama simula nang kulitin siya nito. Diyos ko, patnubayan niyo nawa ako. Pangarap kong paglingkuran ka hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Ngunit bigla na lang tumibok ang puso ko para kay Ronald. Patawarin niyo po sana ako at gabayan sa aking bawat desisyon. Amen. Piping panalangin ni Catalina sa kanyang isipan. Mabilis na lumipas ang mga araw
At ngayon nga ang unang araw ng simbang gabi. Sanay na si Ronald na gumising sa umaga dahil noon pa lang sa seminaryo ay nagsisimbang gabi na talaga sila. Lumipat din siya ng bahay. May apartment siyang nirentahan malapit sa bahay ni Catalina. Medyo malayo kasi ang mansyon nila sa lugar ni Catalina, kaya kinailangan niyang tumira malapit sa dalaga. Sa paraang ding yun ay mas mababantayan niya at mapupuntahan lagi ang dalaga. Kahit lumabas na siya ng seminaryo, hindi pa naman siya inoobliga ng daddy niya na pamahalaan ng mga negosyo nila. Kaya marami pa siyang time para makuha ang puso ng babaeng minamahal niya. Maagang sinundo ni Ronald si Catalina. Halos lumuwa ang mga mata ni Ronald at malaglag ang kanyang panga dahil sa nakikitang kagandahan ni Catalina. Malapad namang napangiti si Catalina sa nakitang reaksyon ni Ronald. Isang puting bestida ang suot nito na hanggang ibaba ng tuhod ang haba. Long sleeve yun at round neck. Medyo humakab ang damit sa katawan kaya naman sexy ang dalaga sa damit na suot. Sanay si Ronald na makita si Catalina na simple lang ang damit at mahahaba pa. Ngunit yun naman ang nagustuhan niya sa dalaga, ang pagiging simple nito. Hoy, gising! Nakatulala ka na dyan. Nakangiting biro ni Catalina sa binata. Ilang beses na napakurap-kurap ng mata si Ronald. My goodness, sinasabi ko na nga ba eh. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam kong isa kang anghel na nagbabalat kayo, my loves. You're like a goddess tonight, ni Catalina. Sinserong puri ni Ronald dito. Hinampas ni Catalina ang braso niya. Goddess talaga ha? At saka wag mo na nga akong bulahin, hindi ako tatalbog. I'm sorry baby. Parang ayaw ko na lang magsimba at gusto na lang kitang titigan buong araw. And I'm tempted to kiss you. Shut up. Hindi porket hinayaan kitang halikan ako noon, ay papayag na ako magpahalik sa'yo ngayon. Napakamot sa ulo si Ronald at mahinang natawa. Nagustuhan mo naman ang halik ko ah. Aminin mo. Pangaasar pa ni Ronald. Namula naman ang mukha ni Catalina. Manahimik ka nga. Wala akong sinabing nagustuhan ko ang halik mo ah. Huwag ka nang magkaila aking Catalina. Namumula ka na oh. Hindi ka ba talaga titigil? Gusto mo ngayon pa lang basta din na naman kita? Yung panghabang buhay na talaga? Mukhang hindi mo nga nagustuhan ng halik ko. Nanginginig lang ang tuhod mo kakatayo kaya agad ka na paupo pagkatapos kitang halikan. Sa susunod, gagalingan ko na sa paghalik, my loves. Ronald? Nanggagalaiting tawag ni Catalina sa pangalan ng binata. Natatawang hinawakan ni Ronald ang kamay ni Catalina. I'm just happy to be with you. Binibiro lang po kita. Tayo na at baka mahuli tayo sa misa. Hinayaan na lang ni Catalina ang magkahugpong na kamay nila ni Ronald. Hindi nito maitago ang kasiyahan sa puso nito. Tinupad nila ang araw-araw na pagsisimbang gabi. Araw-araw ay nadadagdagan ng kilig ni Catalina para kay Ronald. Bukod sa pareho silang relihiyoso, madami din silang bagay na napagkakasunduan. Hindi rin madama ni Catalina ang pagkakaiba ng estado nila sa buhay ni Ronald. Napakabait at napaka-down-to-earth din naman ang binata. Manang-mana sa mga magulang. Hanggang sa dumating na ang huling araw ng simbang gabi. Gabi-gabing ipinapanalangin ni Ronald na sana ay matugunan na ni Catalina ang kanyang pagmamahal para dito. Pagkatapos ng misa, ay agad na nagpaalam si Ronald kay Catalina. Catalina, may gagawin ako ngayong araw. Pwede ba kitang masundo mamayang gabi? Inimbitahan na rin naman ni Daddy sina Uncle Tony at Auntie Terry na sa bahay na mag-Christmas Eve eh. Paalam ni Ronald kay Catalina. Bakit ka ba nagpapaalam sa akin? Ayos lang naman kung hindi ka magpaalam, Ronald. Baby, ayokong magkaroon ng misunderstanding sa pagitan nating dalawa. I love you so much na kung pwede nga, pati pag-ihi ko at pagpapaalam ko sa'yo gagawin ko. Alam mo, ang OA mo na. Sige na, umalis ka na at alam kong busy ka ngayon. Mag-iingat ka sa pagmamaneho ah. Thank you. Ikaw rin, mag-iingat ka. Nakangiting sabi ni Ronald sa dalaga. Akmang tatalikod na si Catalina nang hawakan ni Ronald ang siko ng dalaga at mabilis na niyakap. Ronald, anong ginagawa mo? Bakit agad-agad kang nangayakap? Gusto ko lang sabihin na mahal kita. Ano man ang maging desisyon mo mamayang gabi, tatanggapin ko. Ganun kita kamahal, Catalina. Hay nako, pinipressure mo naman ako eh. Basta kung ano man ang maging desisyon mo, maluwag sa puso kong tatanggapin. Oo na. Sige na't baka hinihintay ka na rin sa pupuntahan mo. Bye, Ronald. Nakaalis na si Ronald sa harapan ni Catalina.
Ngunit nakatulala pa rin siya sa kanyang kinatatayuan. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Mahal na rin niya si Ronald. Ang hirap bitiwan ng taong mahal na mahal mo. Sana lang maging tama ang desisyon ko. Ayoko magsisi sa huli. Wika ni Catalina sa sarili. Ang hindi alam ni Catalina ay may inihahandang sorpresa si Ronald para sa kanya. Tinawagan ng binata ang pinakasikat na event organizer sa bansa. Dahil mayaman siya at may impluensya, ay mabilis lang ang lahat para sa kanya. Tinawagan pa niya ang isang sikat na fashion designer para magpagawa ng isang magandang gown na ang magiging disenyo ay purong diamond. Sir Ronald, nakahanda na po ang lahat ng pinag-utos niyo. The dress is ready, as well as the place kung saan kayo magpapropose sa mahal niyo. Imporma ni Anna kay Ronald. Anna is his father's secretary. Salamat, Anna. How about the fireworks? Handa na ba? At saka yung pinabili kong pink diamond jewelry set. Nakuha mo na? Yes, sir. Kompleto na po ang lahat. No worries. That's good to hear. Gusto ko maging perfect ang aking proposal sa nag-iisang babae sa buhay ko. Huwag ka mag-alala. Malaking Christmas gift mo sa akin at nang iba ko pang naabala ngayong Pasko para pagbigyan ng request na to. Nakangiting wika ni Ronald. Wala namang problema sa kanyang pera. His family has enough wealth, and of course, may sarili rin naman siyang pera dahil kung saan-saang kumpanya siya nag-i-invest. Kaya kahit natutulog lang siya, ay may pumapasok na pera buwan-buwan sa account niya. No problem po, sir. Basta sa ikakasaya niyo, we're willing to work during holiday. Thank you talaga. Basta pagkatapos nito, pwede na kayong umuwi sa mga family niyo. Ang bonus niyo ay abangan niyo na lang mamaya. Malapad namang umiti si Anna. Pinadala ni Ronald ang evening dress sa bahay ni Catalina. Nasurpresa naman ang dalaga nang makita ang isang napakagandang damit. Simple lang yon pero elegante. Kinagabihan ay sinundo ni Ronald si Catalina sa bahay ng dalaga. Nauna nang nagpunta sa bahay ni Ronald ang mga magulang ni Catalina. Paglabas pa lang ni Catalina sa bahay, ay nasa may gate na si Ronald. Katulad ng dati ay nabibighani pa rin si Ronald sa angking ganda ni Catalina. You're beautiful as ever, Catalina. Nakangiting puri ni Ronald sa dalaga. Thank you. Salamat nga pala rito sa damit na ibinigay mo. Anyway, ang gwapa mo ngayon, Ronald. Nakangiti ring puri ni Catalina kay Ronald. Ngayon lang ba ako gwapo sa paningin mo? Mahinang natawa si Catalina dahil sa paghuso ni Ronald. Araw-araw ka naman yatang gwapo eh. Talaga? Walang halong biro? Walang halong biro. Alam ko maraming babaeng naghahabol sa'yo, kaya gwapo ka. Hindi ko ba kasama sa mga babaeng naghahabol sa akin? Itinaas baba pa ni Ronald ang kanyang kilay. Asa kang hahabulin kita. Baka ikaw, habol ng habol sa akin. Well, that's true. Ako ang aso at ikaw ang paborito kong buto na hinahabol-habol ko. Napapangiting sagot niya. Namula naman ang pisngi ni Catalina dahil sa sinabi ng binata. Tayo na nga. Kung ano-ano na naman yung sinasabi mo. Hindi lang na ni Catalina ang kamay ni Ronald. Nagpatianod naman ng binata nang hilahin siya ni Catalina. Hanggang sa marating nila ang bahay ni na Ronald. Pagkatapos kumain ng hapunan, ay pinagpaalam ng binata si Catalina sa mga magulang nito. Balak kasi niyang sorpresahin si Catalina bago mag-alas 12 ng gabi. Pumayag naman ang mga ito dahil tiwala rin sila sa binata. Ronald, saan mo ba ako dadalhin? Tanong ni Catalina. Basta, it's a surprise. Excited na sagot ni Ronald. Ilang sandali pa ay nasa gazebo na sila. May pabilog na mesa sa loob at napapalibutan ng scented candle ang paligid. May rose petals din sa paligid. Maganda ang pagkaka-organize ng lahat. May mga lantern sa paligid. Napaka-romantic. Ano to? Gulat na tanong ni Catalina habang namamanghang tinitingnan ang kanilang paligid. It's my surprise for you. Hindi ba't ngayong gabi mo sasagutin ang tungkol sa paniligaw ko sa'yo? Pero bago ka magsalita, hayaan mo muna akong haranahin ka, Catalina. Napatutop na lamang sa bibig si Catalina at hindi makapaniwala sa surprise ni Ronald. Nakaupo lang ang dalaga sa malambot na upuan habang nakatitig kay Ronald. Hinawakan naman ng binata ang kanyang gitara. Nakatitig siya sa mga mata ni Catalina. Ronald started to strum his guitar. Umawang pa ang labi ni Catalina dahil sa galing ni Ronald sa pag-strum ng gitara.
Mas lalong naging romantiko ang paligid dahil sa tugtog. I Lay My Love on You ng Westlife ang kakantahin ni Ronald. Nagsimula na nga siyang kumanta. Ang lakas ng dugundong ng puso ni Catalina. Halos wala na itong pakialam sa paligid. Kahit ang lakas ng tunog ng fireworks ay hindi na nito binigyan pa ng pansin. Ang buo nitong atensyon ay nakatutok lamang kay Ronald habang kumakanta. Nang matapos kumanta si Ronald ay agad siyang lumuhod sa harapan ni Catalina. Catalina, my loves, alam kong nahihirapan ka. Alam kong may pangarap kang gustong abutin. Ngunit pinipilit ko pa rin ang sarili ko sa'yo. Ang hirap lang kasing bitawan ka. Ang hirap isipin na hindi kita makakasama. Alam kong inaagaw kita sa kanya. Pero siguro naman ay maiintindihan ng Diyos na tunay kitang iniibig. Huwag kang mag-alala at kung ano man ang maging pasya mo ay tatanggapin ko ng maluwag sa puso ko. I won't force you. At least, I gave my best to show you how much I love you. Humugot muna ng malalim na hininga si Ronald bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ngayon na itatanungin kita, mahal ko. Tinatanggap mo ba ang pag-ibig ko sa'yo? Madamdaming tanong ni Ronald kay Catalina. Hindi agad nakapagsalita si Catalina. Nabingi na yata ito sa lakas ng tambol ng puso niya. Napipi na rin ata ito dahil sa labis na sayang nararamdaman ng puso. Tumingala ang dalaga sa kalangitan at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Pinahid yun ni Ronald ng hilalaki at muling nagsalita. Catalina, ayos lang naman sa akin kung hindi mo kayang suklian ng pag-ibig ko. Masaya akong naipakita kung pagmamahal ko sa'yo. Masaya akong nakasama kita. At masaya na akong kahit papaano ay may alaala tayong dalawa. Kaya huwag ka nang umiyak. Pilit na pinatatag ni Ronald ang kanyang sarili. Inihanda na niya ang sarili sa kabiguan. Noon pa man ay handa na siya. Alam naman niya kung gaano kagusto ni Catalina na magmadre. At hindi niya yun hahadlangan kung doon masaya ang mahal niya. Bumaba ang paningin ni Catalina kay Ronald. Marahan itong hinawakan ng kamay ng binatang nakaluhod sa harapan nito. Ano bang pinagsasasabi mo, Ronald? Hindi naman ako umiiyak dahil Kung ganoon, ay dahil ano? Putol ni Ronald sa sinasabi ng dalaga. Bahagya namang napangiti at napairap si Catalina. Ronald, pwede bang patapusin mo muna ako sa gusto kong sabihin? Oh, I'm sorry. Kinakabahan lang po. Sige na, sabihin mo na. Ronald, isa ka mabuting tao. Hindi lang yun. Galing ka sa mayamang pamilya at ang gwapo mo pa. Maraming babaeng magkakandara pa sa'yo, masungkit ka lang. May pangarap ako. Gusto kong maglingkod sa Diyos. Ngunit naisip kong kaya ko naman paglingkuran ng Diyos habang minamahal kita. Oo, mahal kita, Ronald. Nakangiting wika ni Catalina sa binata. Hindi ka agad rumihistro sa isipan ni Ronald ang sinabi ni Catalina, kaya ilang segundo siyang natulala. Anong sabi mo, my loves? Hindi makapaniwalang tanong ni Ronald. Ang sabi ko, mahal din kita, Ronald. Mahal na mahal. Ano, narinig mo na ba? Hindi na pinatapos pa ni Ronald ang pagsasalita ng dalaga. Nang mabilis niya itong singgaban ng halik sa labi. Napangiti na lang si Catalina at tinugon ang mapagmahal na halik ni Ronald. Sunod-sunod na putok ng fireworks ang narinig nila. Napangiti si Ronald. Tumingala ka sa langit, Catalina. Nakangiting wika ni Ronald. Tumingala nga ang dalaga at natutok nito ang bibig nang makita ang nakasulat sa kalangitan. I love you, Catalina. Kinikilig na basa ni Catalina sa nakasulat sa himpapawid. I love you, Catalina. With all my heart. I love you so much. Madamdaming pahayag ni Ronald. Walang pagsidla ng kasiyahan sa puso ni Catalina at mahigpit na niyakap si Ronald. Mahal din kita, Ronald. Mahal na mahal. Salamat sa matyagang paghihintay. Mahal kita, kaya kahit kailan, handa ako maghintay. But before I forget, may regalo pala ako sa'yo. Anong regalo? Sorry, wala akong regalo para sa'yo. Itong matamis na oo lang ang alam kong regalo na wala pa sa'yo. Napakayaman mo na. Nasa'yo na ang lahat. Kaya hindi na ako bumili ng regalo. But your gift is the most precious one, Catalina. Habang buhay kong pakakaingatan ng regalo mo. Makakaasa kang iingatan ko ang puso mo. Talikod ka pala, my loves. Mabilis namang tumalikod si Catalina. Napasinghap ang dalaga nang maramdaman ang dumapong lamig mula sa leeg nito.
Ronald, ano Shh! Agap ni Ronald. That's my gift for you. Gusto kong isigaw sa buong mundo na akin ka. Kaya dapat ay suotin mo yan palagi, okay? Pero, ang mahal nito. Ayokong isipin mong pera at kayamanan mo lang ang habol ko. Nahihiyang katwiran niya. Alam niyang mamahalin yon base sa pendant na nasilip ng mata niya. Take it, baby. Malulungkot ako kapag hindi mo yan tinanggap. Kilala kita at alam kong hindi ikaw ang klase ng tao na sinasabi mo. Hindi nakaimik si Catalina at napahawak na lang sa kwintas na ngayon ay nasa leeg na nito at nakasabi. Salamat, Ronald. Unang beses kong makasuot ng ganito kamahal na gamit. It suits you, baby. I'm glad na binili ko yan para sa'yo. Isang halik lang sa pisngi ni Ronald ang ibinigay ni Catalina na mas lalong nagpasaya sa binata. At sa gabing yon ay opisyal na nga silang magkasintahan. Kinabukasan ay maagang nagpunta si Ronald sa bahay ni Catalina. Oh, bakit ang aga mo naman ngayon? Halos mag-uumaga na tayong natulog ah. Buti nakapag-drive ka pa. May kasama ka bang driver? Tanong ni Catalina kay Ronald nang nasa loob na ng bahay nila. Wala, ako lang. Kaya ko pa namang mag-drive kahit puyat. Namiss kasi kita kaagad eh. At saka gusto ko lang makasigurado na hindi pa naginip ang lahat ng mga nangyari kagabi. Paliwanag ni Ronald sa nobya. Hay, ewan ko sa'yo. Kumain ka na ba? Gusto mong ipagluto kita ng pagkain? Wag na. Gusto kong matulog. Inaantok pa kasi ako eh. Inaantok ka pa pala. Anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Gusto ko lang na makasama ka. May masama ba ron? Baby, wala namang masama na gusto mo akong makasama. Pero mas okay kung natulog ka sana muna. Anong sabi mo? Pakiulit nga. Parang biglang nawala ang antok ni Ronald nang marinig ang itinawag sa kanya ni Catalina. Sabi ko, walang masama na... Hindi, yun tinawag mo sa akin ngayon lang. Excited na wika ni Ronald sa nobya. Malapad namang napangiti si Catalina dahil sa itsura ng kasintahan. Akala mo ay nanalo sa loto ang reaksyon. Baby. Baby kita, babe. Baby ko. Hindi na pinatapos pa ni Ronald si Catalina at hinalikan kaagad sa labi ang nobya. God, pinasaya mo ako, baby. Gusto ko na lang na tumigil ang oras upang makasama ka pa ng mas matagal. Ang drama mo. Tumayo ka na dyan at sasamahan kita sa apartment mo. Matulog ka muna at nalalalim na yung mga mata mo. Talaga? Sasamahan mo akong matulog? Oo, patutulugin kita. Kaya tumayo ka na dyan sa sofa bago pa magbagong isip ko. Mabilis namang tumayo si Ronald. Hinawakan sa kamay ang nobya at sabay na silang nagtungo sa kanyang apartment. Malapit na ang bagong taon at gustong sorpresahin ni Ronald si Catalina. Gusto niya maging special ang bawat mahahalagang okasyon para sa kanila. Wala siyang balak na palagpasin ng mga pagkakataon na makakasama niya ang babaeng mahal na mahal niya at may malaking bahagi na ng kanyang puso at buong pagkatao. Habang nagbabantay si Catalina kay Ronald na natutulog na, ay napaidlip ang dalaga. Hindi nito inakala na mananaginip ito ng masama. Pawisang nagmulat na mga mata si Catalina. Ronald, hindi. Mahina nitong usal. Sa panaginip ni Catalina ay pinarusahan ng Diyos si Ronald dahil naging hadlang ang binata sa pangarap ng dalaga. Diyos ko, ikaw po ba'y hindi sang-ayon sa pagmamahalan namin ni Ronald? Mahinang tanong ni Catalina. At dahil sa panaginip nitong iyon ay nakabuo ng isang desisyon si Catalina. Kaya naman sa nagdaang araw ay tahimik lang ang dalaga. Nag-iisip kung paano sasabihin sa nobyo ang desisyon nito. Nang mga sumunod na araw ay kabadong-kabado si Ronald nang sunduin niya si Catalina sa bahay ng mga magulang nito. Nagtataka pa si Ronald dahil mukhang matamlay ang kasintahan niya. Hey babe, are you okay? May sakit ka ba? Sa bahay na lang kaya tayo kung gusto mo. Nag-aalalang tanong ni Ronald sa nobya. Umiling-iling naman si Catalina. Wala, ayos lang ako. Pilit na pinasigla ni Catalina ang boses. Sigurado ka ba? Kung may nararamdaman ka man, sabihin mo lang sa akin. Ayoko nagkakasakit ka. Isang pilit ng ngiti lang ang isinagot ni Catalina kay Ronald. Hindi akalain ni Catalina na sa rooftop ito dadalhin ni Ronald. May nakahanda ring pagkain doon, nakalagay sa mesa na inayusan pa ng mga petals at kung ano-ano pa. Anong gagawin natin dito? Nagtatakang tanong ni Catalina.
Gusto kong ikaw ang makasama ko sa pagsalubong sa bagong taon, Catalina. Dahil pangarap ko na sana sa bawat bagong taon, ikaw ang kasama ko. Masuyong hinalikan ni Ronald ang kamay ni Catalina. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Halo-halo ang nararamdaman nito sa oras na yon. Kaya naman nagsalita muli si Ronald. Kumain na tayo, babe, at alam kong gutom ka na. Malapit na rin sumapit ang bagong taon. Aya na ni Ronald sa nobya. Asikasong-asikaso niya ang kasintahan. Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Catalina bago tiningnan ng kasintahan sa mga mata. Ronald, may sasabihin sana ako sa'yo. Paunang litanya nito. Ano yun, babe? Giniginaw ka na ba? Hindi, ayos lang ako. Gusto ko lang sabihin na tinatapos ka ng relasyon na meron tayo ngayon. Halos pabulong na wika ni Catalina. Nabingi si Ronald sa sinabi ng kasintahan. Sasagot pa sana siya ng sunod-sunod na nagkislapan ang fireworks sa kalangitan. Nalamig ang buong katawan ni Ronald. Hindi niya alam kung tama ba o mali ang kanyang narinig. Tinanggal naman ni Catalina ang suot nitong kwintas at inilagay yon sa kamay ni Ronald. Hindi nakagalaw si Ronald at mataman lang na tiningnan ang kwintas na nasa kanyang palad. Mahina siyang tumawa. Is this a prank? Halos lumuwa ang puso ko dahil sa sinabi mo. Baby naman, huwag ka magbiro ng ganyan. Kakasagot mo pa lang sa akin, di ba? Hindi ako nagbibiro, Ronald. Sa oras na to, tapos ko ng relasyon nating dalawa. Hindi tayo bagay sa isa't isa. Mali ang naging desisyon kong sagutin ka. Dahil sa inis ay napatayo si Ronald sa kinauupuan niya. Ano bang sinasabi mo? Anong mali? Mahal kita at mahal mo ako. Anong mali ron, Catalina? Lahat ng to ay mali, Ronald. Nangako ako sa Diyos na pagsisilbihan ko siya. Nangako ka rin naman sa kanya, hindi ba? Pangarap kong maging isang madre at pangarap mo rin naman maging isang pari. Bakit hindi na lang natin ituloy ang ating mga pangarap? That's bullshit, Catalina. Isang linggo pa lang tayo magkasintahan tapos aayaw ka na. Susuko ka na kaagad. Humingi na ako ng permiso sa lahat na pag-ibig ang pinipili ko. Maging sa Diyos ay humingi na ako ng tawad sa pangako kong napako. I gave up my dream dahil ikaw na ang lahat sa akin. Bakit hindi mo rin yun magawa para sa akin, Catalina? Hindi mo kasi ako naiintindihan, Ronald. E di ipaintindi mo sa akin. Nagsisimula pa nga lang tayo. Ang dami ko pang gustong gawin kasama ka. Ano bang problema? May nagawa ba akong hindi maganda sa'yo? Sabihin mo at babaguhin ko. I'm sorry kung may nagawa man akong mali na hindi ko sinasadya. Wala kang kasalanan, Ronald. Ako may problema. Gusto kong pumasok sa komendo at maging madre. Yun ang gusto ko. Napahilamos sa mukha si Ronald at hindi na pirmi sa kanyang kinatatayuan. Bakit mo pa ako sinagot, ha? Bakit mo pa ako pinaasa kung mas pipiliin mo pala ang pangarap mo kaysa sa akin? Dahil ako, sinunod ko ang tinitibok ng puso ko. Ikaw ang pinili ko, Catalina. Sorry kung naging mababaw ang pagmamahal ko sa'yo, Ronald. Sorry dahil naging duwag ako. Sorry dahil naging makasarili ako. Ngunit hindi na magbabago ang pasya ko. Tinatapos ko ng relasyon nating dalawa, Ronald. May bagagawa pa ba ang mga sorry mo, Catalina? Kaya bang pahilumin ang sorry mo sugutan kong puso? Kaya mo ba akong buuin ulit? Hindi. Walang magagawa ang sorry mo upang ayusin ang nabasag kong puso, Catalina. Hindi alam ni Ronald na ganun pala kasakit ang maiwan ng babaeng mahal na mahal niya. Parang pinipiraso ng libo-libong kutsilyo ang kanyang puso. Naramdaman na lang niya ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Kung may magagawa lang sana ako, Ron. Wala kang magagawa pa. Umalis ka na. Taboy na ni Ronald dito. Sige na, ipagpatuloy mo ang pangarap mo. Hindi kita pipigilan. Sana maging masaya ka sa pangarap mo, Catalina. Malamig na pahayag ni Ronald. Nakatalikod siya sa dalaga. Ayaw niyang makita ang pag-alis nito dahil baka habulin niya lang ang dalaga. Ronald, umalis ka na lang. Just leave me alone. Galit na taboy niya dito. I'm sorry, Ronald. Paghingi pa ng tawad ni Catalina bago ito umalis sa lugar na yon. Sa lugar kung saan tinapos nito ang kabanata ng buhay nito kasama si Ronald. Panay ang pahid ni Catalina sa kanyang pisngi dahil sa sunod-sunod na pagtulo ng kanyang luha. Napaupo ang dalaga sa gilid ng kasada.
At doon ay ibinuhos niya ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Kung ang iba ay sinalubong ang bagong taon na may ngiti sa labi at kasiyahan sa puso, sinalubong naman niya ang bagong taon na puno ng sakit ang puso niya. I'm sorry, Ronald. Mahal na mahal kita. Bulong niya sa sarili habang patuloy sa pagbuhos ang kanyang mga luha. Habang si Ronald naman ay parang namanhid ang buong katawan. Parang nawalan siya ng pakiramdam dahil sa sakit na ipinadama ni Catalina sa kanya. Isang linggong pag-ibig ang naranasan ko nang dahil sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, Catalina. Ipapanalangin ko sa Diyos na matupad sana ang pangarap mo. Kahit ang kapalit niyon ay ang pagdurusa ng puso ko. Nakatingalang wika ni Ronald sa sarili. Mahigpit niyang hinawakan ng kwintas na isinauli sa kanya ni Catalina. Mula ng araw na yon, hanggang sa ngayon na 2 taon na ang lumipas, wala na silang naging balita sa isa't isa. Kahit kailan ay hindi nagtangka si Ronald na tanungin ng ama ni Catalina tungkol sa dalaga. Kinalimutan na lamang niya si Catalina at itinuon ng atensyon sa pagtulong sa mga negosyo ng kanilang pamilya. Ang Alonzo Agricultural Company, Alonzo Finance Corporation at ang Alonzo's Hotel Chains. Siya lahat ang namamahala upang mas maging busy siya sa mga nakalipas na taon. Hindi naman siya tinatanong ng mga magulang tungkol sa pag-aasawa. Marahil ay alam na mga ito ang nangyari noon sa kanila ni Catalina, kaya mas pinipili na lamang ng mga ito na hayaan siya. Isang araw sa opisina ng binata, nakatutok ang mga mata ni Ronald sa papeles na binabasa niya. Kanina pang sumasakit ang kanyang ulo, kaya wala siyang maintindihan sa mga papeles na nasa harapan niya. Nakakainis. Wala man lang ako naintindihan sa mga binabasa ko. Wika ni Ronald sa sarili. Sumandig siya sa kanyang swivel chair at ipinikit ang mga mata. Sa pagpikit niya ay agad namang lumitaw sa kanyang balintataw si Catalina. He wants to move on, pero sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ay bigla na lang sumusulpot ang imahe ni Catalina sa isip niya. Pare, natutulog ka sa oras ng trabaho? Biglang pumasok si Nathan sa kanyang opisina. Umayos ka agad ng upo si Ronald. Anong ginagawa mo rito? Walang buhay na tanong ni Ronald kay Nathan na kadarating lamang. Grabe ka naman sa akin, para namang hindi tayo magkaibigan. Hindi tayo magkaibigan, ikaw ang nagsumpa sa akin. Ayos sana kung may happy ending ako. Ang bitan mo talaga, pare. Anyways, I'm here to invite you to my son's birthday. Ilang taon kang hindi umattend ng birthday niya. Kaya sana naman ngayon, pagbigyan mo na yung inaanak mo. Ipapakilala rin kita sa kaibigan ng asawa ko. Matagal silang hindi nagkita. Naisip ko rin na baka magustuhan mo siya. For sure, maganda yun. Huwag mo nga akong ireto sa kung sino-sinong babae dyan. Hindi pa nga ako nakakapag-move on eh. Nahawa na sa'yo yung asawa mong si Marife. Ano? Pupunta ka bukas sa birthday ng inaanak mo ah. Sasabihin ko na sa kanyang dadalo ka bukas. Sandali nag-isip si Ronald kung a-attend ba siya ng birthday ng inaanak. Napabuga siya ng hangin bago sinugot ng kaibigan. Fine, pupunta ako bukas. Namiss ko na rin sa Ethan eh. Pero hindi nyo na ako kailangang ireto ni Marife sa babae. Hindi ko rin naman magugustuhan eh. Ilan na bang naireto mo sa akin? Puro hindi ko naman gusto. Ayos. Oo na, hindi na kung ayaw mo. Basta inuman tayo ah. Walang uuwi. Oo na. Alis na't marami pa akong gagawin. Taboy ni Ronald sa kaibigan. Okay pare, see you tomorrow. Basta haharangan ko lahat ng lalapit sa kaibigan ng asawa ko. Reserve ko yun para sa'yo. Gago, di ako naghahanap ng babae. Kakasabi mo lang na hindi mo na ako irereto, di ba? Ang kulit mo rin eh. Sige na nga, lumayas ka na sa opisina ko. Paano ka ba naman makakahanap ng mapapangasawa? Panayang-payaman mo. 3 kumpanya ang hawak mo, tas may mga investment ka pa. Isa ka na talagang bilyonaryo, pare. Bilyonaryong walang asawa. Malakas na tumawa si Nathan dahil sa sinabi ni Ronald. Simulan mo nang maghanap, Ronald. Hindi ka lumabas ng seminaryo para magpakatandang binata, no? Nahanap ko na sana pero nakawala rin. Kaya umalis ka na nga lang at nakakaistorbo ka. Tatawa-tawa namang umalis na lang si Nathan. Sanay na sila sa isa't isa na palaging nagsusuplahan. 2 taon na rin simula nang naging close ulit sila ni Nathan. Sa sama ng loob noon kay Catalina, sinubukan niyang puntahan si Nathan para ilabas ang sama ng loob niya.
Doon niya nalaman na hindi pala natuloy na itakwin ng magulang si Nathan. Nang nagtanan na ito at si Marife, agad din silang pinauwi ng mga magulang at pinakasal sa edad na 18. Nagpatuloy si Nathan sa pag-aaral at tumulong sa negosyo ng pamilya. Si Marife naman ay nag-aral muli pagkapanganak kay Ethan. Mabuti pang lokong yun. Pagkatapos maglayas, pinauwi rin ng mga magulang at tinanggap sila ng kanilang anak. Tatanda talaga akong walang asawa. Lord, ito po ba ang kapalit ng hindi ko pagtupad nun sa pangako sa inyo? Kung ang pagiging mag-isa po ang parusa niyo sa akin, sige po, maluwag kong tatanggapin. Naiiling na wika ni Ronald sa kanyang sarili bago nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Aktibo si Ronald sa mga charity event. Maging sa mga simbahan ay palagi siyang tumutulong. Marami siyang scholar. Sa ganoong paraan ay alam niyang natutuwa pa rin ang Panginoon sa kanya kahit na hindi siya tumupad noon na maging ganap na pari. Kinabukasan nga ay nagpunta si Ronald sa kaarawan ng kanyang inaanak. Bitbit niya sa kaliwang kamay ang malaking regalong laruan para kay Ethan. Nathan, pare! Tawag ni Ronald sa kaibigan. Agad naman siyang nilapitan ni Nathan. Ronald, pare! Mabuti na lang at nakarating ka. Halika, nandun si Ethan kasama ng asawa ko. Nandun din ang kaibigan ni Marife, papakilala kita. Nakangiting sabi ni Nathan sa kaibigan. I'm not interested, pare. I'm just here to see my inaanak. Ipapakilala lang naman kita. Hindi ko naman sinabing ligawan mo. Ito naman, kontra agad. Kilala kita, Nathan. Sinasabi ko sa'yo, wala akong interes sa mga babae, di ba? Whatever. Tayo na nga. Naroon nga ang inaanak mo. Kanina ka pang hinihintay. Nagtungo na nga ang magkaibigan sa loob ng bahay sa may pool area, kung saan ginaganap ang party ni Ethan. Tanging pamilya at malalapit na kaibigan lang ang nandun. Halos lahat ay kilala na rin ni Ronald dahil noong bata pa sila ay palagi naman siyang nakinanita na matandang bahay. Marife, mahal ko. Nandito na ang best friend ko. Masayang tawag ni Nathan sa asawa. Napapangiti na lang si Ronald sa kaswitan ng kanyang kaibigan. Ilang taon na ang mga itong kasal pero palaging parang nagliligawan pa rin. Halatang halata din kay Marife na palaging kinikilig kay Nathan. Magkasabay na pumasok ang magkaibigan sa venue. Ngunit halos gumuho ang mundo ni Ronald nang makita ang kasamang babae ng asawa ni Nathan. Catalina, sigaw ng isipan ni Ronald. Nagkatinginan silang dalawa, katulad pa rin ng dati. Walang pagbabago ang nararamdaman ni Ronald para sa babae. His heart is still pounding crazily over her. Katulad ng dati, natutulala pa rin siya sa mukhang anghel nitong ganda. Pero alam niyang wala na siyang pag-asa. Mula na maghiwalay sila, sa tansya niya ay ganap na itong madre ngayon. Sa isiping yon ay nag-iwas ng tingin si Ronald kay Catalina. Pare, si Catalina nga pala, kaibigan ng asawa ko. Galing siya sa kumbento at, Nathan, kailangan ko na palang umalis. Pakibigay na lang tong regalo ko sa inaanak ko. Sorry bigla ako naalala na may meeting nga pala ako mamaya. Malamig ang boses na putol ni Ronald sa sinasabi ng kaibigan. Ha? Hindi ba't mag-overnight ka ngayon dito? Magiinuman pa tayong dalawa, pare. I really need to go, pare. Marife, I'm sorry. Pero kailangan ko talagang umalis Baka malito ako sa meeting. Masyado pa namang traffic. Pagkalabas ng event, ay akmang lalabas na sana si Ronald ng gate ng bahay ni Nathan nang tawagin ni Catalina ang pangalan niya. Ronald, sandali lang. Nauutal na tawag ni Catalina sa pangalan ng binata. Gustong tumakbo ni Ronald palayo, ngunit nang marinig niya ang malamyos na boses ni Catalina, ay kusang huminto ang kanyang mga paa. Anong kailangan mo? Nagmamadali ako. Malamig niyang sabi na hindi tumitingin sa kausap, pero ramdam niyang nakalapit na sa kanya ang dalaga. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang sana. Anong gusto mo pag-usapan natin? Kakamustahin mo ako? Well, para malaman mo, my life was a living hell simula nang iwan mo ko. At hanggang ngayon, ganun pa rin ang nararamdaman ko. Wala ka namang magagawa para baguhin pang nararamdaman ko Kaya wala akong karapatan para kamustahin ako. Ronald, pakinggan mo muna ako kahit ngayon lang. Inaamin ko nagkamali ako. Alam kong nasaktan kita. Pero nasaktan din naman ako Akala mo ba madali lang para sa akin nang iwanan ka? Akala mo ba namuhay ako ng normal sa loob ng 2 taon?
Akala mo ba ikaw lang ang nagdurusa? Ako rin, Ronald. Namuhay ako sa 2 taon na parang patay na humihinga. Hindi mo alam kung anong naging buhay ko sa loob ng ilang taong magkalayo tayo. Umiiyak ng paliwanag ni Catalina kay Ronald. Hinarap ni Ronald si Catalina. Namumula na rin ang kanyang mga mata. Hindi na rin niya napigilan ang paninikip at pagkirot ng kanyang dibdib. Gusto niyang ilabas lahat ng galit sa puso niya. At mas lalo pa yung naging doble nang makita niyang lumuluha sa harapan niya ang babaeng pinakamamahal niya. Pero tinatagan niya ang kanyang loob. Pilit siyang nagsalita ng normal kahit na halos sumabog na ang puso niya sa pinagsama-samang emosyon. Kasalanan ko ba, Catalina? Kasalanan ko bang iniwan mo ko para sa pangarap mo? Kasalanan ko bang nasasaktan tayong pareho dahil bumitiw ka? Kasalanan ko bang hindi akong pinili mo? Sabihin mo kung kasalanan ko dahil handa akong humingi ng tawad sa mga pagkukulang at kasalanan ko sa'yo. Malakas na umiyak si Catalina at napaluhod na lang. Umiling-iling siya habang umiiyak. Wala kang kasalanan, Ronald. Kahit minsan ay wala kang ginawang kasalanan sa akin. Ako ang may malaking kasalanan sa'yo. Natakot ako noon. Takot akong mawala ka. Takot akong parusahan tayo ng Diyos dahil mas pinili kita kaysa sa pangarap ko. Alam mo bang takot na takot ako? Umiiyak na paliwanag ni Catalina. Lumahod din si Ronald at hinawakan si Catalina sa magkabilang braso nito. Kahit anong galit niya sa dalaga ay mas nangingibabaw pa rin ang kanyang pagmamahal para rito. Anong ibig mo sabihin? Nanaginip ako. Kinuha ka ng Diyos at pinarusahan dahil mas pinili kita kaysa ang pagsilbihan siya. Akala ko sinyalis yun na dapat kitang iwanan at ipagpatuloy ang pagmamadri ko. Ngunit habang nasa loob ako ng kumbento, na-realize kong hindi pagmamadri ang nakatakda para sa akin. Hinintay ko ang 2 taon upang bumalik ang pangarap ko noon. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi na kailanman babalik ang aking pangarap. Dahil napalitan na ang pangarap ko na yun. Napalitan yun simula nang makilala kita, Ronald. Simula nang ipakita mo sa akin na may kakayahan pala akong magmahal. Na pwede akong bumuo ng sarili kong pamilya. Kasama ka. Sandaling huminto sa pagsasalita si Catalina at marahang hinaplos ang pisngi ni Ronald. Mahal na mahal kita, Ronald. Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka sa tabi ko. Mababaliw ako kakaisip kapag napunta ka sa iba. Tatanggapin mo pa ba ako? Tatanggapin mo pa ba ang babaeng nanakit sa'yo? Mamahalin mo pa rin ba ako sa kabila ng ginawa ko? Umaasa ang mga matang tiningnan ni Catalina ang mga mata ni Ronald. Pinahid ni Ronald ang sunod-sunod na luhang tumulo sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa pagtatapat ni Catalina sa kanya. Malakas ang pagtibok ng puso niya. Hanggang ngayon ay mahal pa rin niya ang dalaga. Hinawakan niya ang baba ni Catalina. Punong-puno ng luha ang mga mata nito. Pareho silang nasasaktan. Parehong makikita sa mukha nila ang sakit na pinagdaanan nila. Marahang pinahid ni Ronald ang luha sa mga mata ni Catalina. Shh! Huwag ka nang umiyak. Ayokong nakikita kang umiiyak. Mas lalo ako nasasaktan eh. Kaya tahan na. Pagpapatahan ni Ronald dito. Mahal mo pa ba ako, Ronald? Kaya mo pa ba akong tanggapin sa buhay mo? Kaya mo pa ba akong patawarin? Walang nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo, Catalina. Saktan mo man ako ng paulit-ulit ay mamahalin pa rin kita. Ganun kabaliw ang puso ko sa'yo. Tayo na ulit? Ngumiti si Ronald at sunod-sunod na tumango habang tumutulo ang mga luha. Hindi ka na ba babalik sa kumbento? Sure ka nang ako na ang pinipili mo? Sure na ako, Ronald. Nagpaalam na ako sa superior ko at mas gusto nilang sundin ko ang puso ko. Kung ganun, hindi na ako papayag na magkalayo pa tayong muli, Catalina. Gusto kong magpakasal kaagad tayo. Ayoko nang magising isang araw na iiwan mo ulit ako para sa pangarap mo. Shh! Ikaw na ang pangarap ko, Ronald. Ang makasama ka habang buhay ang pangarap ko na ngayon. Malapad na napangiti si Ronald sa sinabi ni Catalina. Ilang sandali pa ay naglapat na ang labi ng dalawa. Iisang ritmo lamang ang tibok ng kanilang mga puso. Masaya namang nakangiti habang nanonood sa kanila ang mag-asawang Marife at Ronald. Sumunod pa lamang ito sa kanila. Ngayon ay alam na ng mag-asawa ang dahilan ng pag-walkout bigla ni Ronald na nauwi sa masayang komprontasyon. Kinabukasan ay agad nagpakasal sina Ronald at Catalina.
Pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang mga imbitado. Kahit rush wedding ang nangyari sa dalawa, ay hindi naman sila papahuli kung bonggahan ng kasal lang ang pag-uusapan. Maaasahan ng mga tauhan ni Ronald pagdating sa mga rush event, lalo na si Anna, na ngayon ay sekretarya na niya mula nang mag-retire ang daddy niya, at siya ang pumalit sa pwesto nito bilang CEO. Dahil din sa lawak ng koneksyon ng pamilya ni Ronald, ay naging madali lang ang lahat. Kung pera ang pag-uusapan ay wala ring problema sa kanila. Kaya naman sa loob ng 24 hours ay ito sila ngayon ni Catalina, nag-iisang dibdib na. Pagkatapos ng reception sa kasal ay agad silang lumipad papuntang isla na pag-aari ni Ronald. Doon nila idaraos ang kanilang isang buwang honeymoon bilang mag-asawa. Kapag naayos na ang papeles ni Catalina, ay sa kanila i-extend ang dapat na honeymoon sa Paris. Nakatitig si Catalina sa paglubog ng araw. Ang ganda kasi ng pwesto ng veranda ng bahay bakasyonan nila. Nakaharap mismo sa may dagat at sa paligid ng malawak na karagatan ay puro bulubundukin. Napakasarap ding pagmasdan ng ulap na nagkukulay kahel na. Wala silang maririnig kundi tunog ng alon ng dagat at huni ng mga ibon. Para silang may sariling mundo sa lugar na yon. Napasinghap si Catalina nang maramdaman ang pagyakap sa kanya ng kanyang asawa. Napangiti na lang siya dahil simula nang ikasal sila ay parang linta na si Ronald. Halos hindi siya bitiwan kapag nakayakap na ito sa kanya. Kung nasaan siya ay nandoon din ito. Ang ganda ng paglubog ng araw, no? Nakangiting tanong ni Catalina sa kabiyak. Oo, maganda nga ang sunset. Pero alam mo bang may mas maganda pa sa paglubog ng araw? Nakangiti rin na tanong ni Ronald. Mga bituin? O baka naman ang buwan? Mali, mahal ko. Ang mas maganda pa sa paglubog ng araw ay ikaw. Ikaw rin ang pinakamaganda pagdating ng umaga. At ikaw lang ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Mahinang natawa si Catalina sa sinabi ng asawa. Pinapakilig mo naman ako eh. Baka mamaya niyan may kapalit yung mga puri mo sa akin ha. Dahil pinaalala mo, bakit hindi natin gawin ngayon? Mas maaga, mas maganda. Ronald, katatapos lang natin. Halos wala na nga akong pahinga eh. Magtigil ka. Nakapagpahinga ka na kaya? Pwede na ulit. I want you every second, minute and hour of my life, baby. So lolosyangin mo ako, ganun ba? Mahal ko naman. Pagmamahal ang tawag doon. Pinapadama ko lang sa'yo pagmamahal ko. Tilyong biro ni Ronald sa asawa. Ewan ko sa'yo. Kumain na nga muna tayo. Pwede bang ikaw na lang ang kainin ko? Tilyong biro nito na ikinapula ng pisngi ni Catalina. Ronald! Malakas na natawa si Ronald dahil sa pamumula ng mukha ng asawa. Hinalikan na lang nito sa noo ang misis upang mawala ang inis. Matapos ang isang buwan na honeymoon ay okay na ang papeles ni Catalina. Kaya lumipad agad sila patungong Paris. Doon ay masinulit nila ang mga oras na magkasama. Mas kinilala pa nila lalo ang isa't isa na lalong nagpapatibay sa kanilang pagmamahalan. Lumipas sa mga araw at buwan na hindi nila namalayan na 10 buwan na silang mag-asawa. At ngayon nga ay kubuanan na ni Catalina sa biyaya sa kanila ng Diyos. Ipinagbubuntis ni Catalina ang panganay nila ni Ronald. Nasa may pool area si Catalina at nagbabasa ng magazine nang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Ronald! Ronald! Sumasakit ang tiyan ko. Manganganak na yata ako. Malakas na sigaw ni Catalina sa kanyang asawa. Mabilis na lumapit si Ronald kay Catalina. Hindi na ito gaanong pumapasok sa opisina dahil nga due date na ni Catalina. Halika na, dadalhin na kita sa ospital. Wait, kukunin ko mga gamit niyo ng anak natin. Hintayin mo ako. Nagmamadaling wika ni Ronald sa asawa. Bilisan mo, Ronald. Tatamaan ka sa akin kapag nanganak ako rito sa bahay. Tawagan mo na lang kaya si Manang. Ano ka ba? Oo na, heto na, nagmamadali na ako. Susunod na lang daw si Manang sa ospital. Nang maipasok ni Ronald sa kotse ang mga gamit ng kanyang mag-ina, ay agad niyang inalalayan sa loob ng sasakyan si Catalina. Dahil malapit lang ang ospital sa kanilang village ay agad silang nakarating. Mabilis namang inilagay sa wheelchair si Catalina. Ronald, humanda ka sa akin kapag nakapanganak na ako. Sigaw ni Catalina sa asawa habang tulak-tulak ni Ronald ang wheelchair.
Baby naman, wala akong kasalanan. Kasalanan mo to. Ang hilig-hilig mo kasi. Baby, parehas natin yung ginusto. It's a gift from God. Mahal ko ang anak ko, kaya ikaw ang bubugbugin ko. Hindi ka na makakaulit pa, Ronald. Baby ko, walang ganyanan. Paano ang kaligayahan ko? Mister, hanggang dito ka na lang. Kami nang bahala sa misis nyo. Imporma ng nurse kay Ronald. Bawal ba akong sumama sa loob? Tanong niya sa nurse. Bawal po. Manalamin po muna kayo at putlang-putla kayo. Hindi po pwede sa loob ang mahina ang loob. Baka lalong hindi mapaanak ang misis nyo kapag nakita kayong ganyan. Napangiwi si Ronald sa sinabi ng nurse, kaya mas minabuti niyang maghintay na lang sa labas ng delivery room. Dumating na rin ang mga magulang ni Catalina at Ronald upang maghintay sa panganganak ni Catalina. Halos 4 na oras ang hinintay nila bago lumabas ng delivery room si Catalina. Agad na pinasok sa private room si Catalina, habang ang baby boy nila ni Ronald ay hawak-hawak ni Aling Teria. Agad na pinuntahan ni Ronald ang asawa at hinalikan sa noo. I'm so proud of you, mahal kong misis. Para kang isang superwoman. Nagawa mong ilabas sa mundong to ang ating munting prinsipe. Salamat, baby ko. Masayang wika ni Ronald sa asawa. Hindi ka na makakaulit sa akin, Ronald. Ang sakit kayang mga anak. Nakaingos na wika ni Catalina sa asawa. Baby naman, 5 anak ang plano natin. Isa pa lang ang baby natin, may 4 pa. Tigilan mo ako, Ronald. I love you, misis ko. Mahal na mahal kita. Mahal ko kayo ng anak natin. Ewan ko sa'yo. Teka, anong papangalan natin sa ating anak, Ronald? Ikaw ang masusunod, mahal ko. Ikaw ang naghirap at nagluwal sa anak natin. Alam ko na. Felix ang pangalan ng ating prinsipe. Felix Sarmiento Alonzo. Ang ganda, hindi ba? Nakangiting wika ni Catalina sa asawa. Ang ganda nga. Bagay na bagay sa ating panganay. Sige, Felix na lang. Hinalikan muli ni Ronald ang asawa at ilang beses na nagpasalamat. Inilagay ni Aling Teria si baby Felix sa tabi ni Catalina. Wow, ang gwapo ng anak natin. Tingnan mo, umanang-mana sa'yo. Masayang komento ni Catalina sa asawa. Ganun daw talaga kapag mahal na mahal ng ina ang ama ng bata. Mas magmamana raw sa ama. Biro ni Ronald. I'm so much in love with you, Ronald. I'm head over heels with you, Catalina. You're my first love. Yeah, I'm the billionaire seminarian's first love. And you're my last love too, my wife. Ikaw lang habang buhay. Pareho silang napangiti dahil sa pagiging cheesy nila sa isa't isa. Sa araw na yon ay naging kumpleto ang kanilang pamilya. Lumipas sa mga araw ay patuloy pa rin na tumitibay ang pagmamahala ni Ronald at Catalina kasama ang kanilang anak at nadagdagan din agad si Felix. Lalo pang lumalaki ang kanilang pamilya. Kahit panay ang reklamo ni Catalina na mahirap at masakit manganak, hindi rin naman niya mapahindian ng mister niya na tuparin ang pangarap nilang 4 na anak na sa paglipas ng mga taon ay nakompleto rin nila. Ang dami mang pinagdaanan na pagmamahala ni Ronald at Catalina, sa huli ay pinagtagpo pa rin sila ng Diyos. Sinubok sila upang maging matatag. Sinubok sila kung ano ang pipiliin nila. Pinili man nila ang pag-ibig at pagkakaroon ng pamilya, ngunit hindi nila kinalimutan ang pangakong paglilingkod sa Diyos sa ibang paraan. Magpasa hanggang ngayon ay aktibo sila sa pagtulong sa kapwa bilang pasasalamat sa pamilyang ipinagkaloob sa kanila. With that, they still have contact with God. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.